Ito yung luma mo sedimentor. Nasiraan ka, nagpalit ka ng bago. Ba't mo pinatanggal ulit itong bago? Ano bang naging problema nitong bago? Parang pumupuyok siya eh. Pumupuyok siya eh. Compared sa original, Oo. parang pumupuyok yung replacement eh. Oo, tapos ito yung bigla ka nalang mamamatayan eh. Mm. Pwede naman palang itong filter ay pagsamahin na lang sa isa, modelo na. Ito na ngayon mga kapatid, tingnan nyo. Modelo na po. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito pong Ford Ranger na to na nasa harapan ko. Ito po yung taga Cebu, ang may-ari po nito, isang construction company. Dinala po dito sa Autorans to, katok, maingay ang makina. Kaya po nagdesisyon ang may-ari nito na ipa-overhaul na po dito sa atin. Ngayon, pagkatapos ng overhaul nito, ay mayroon pa ring maingay. Kasi nga po, 3 ang defective na injectors po nito. Sinabi po natin sa may-ari na may problema ang injectors sa hindi ko inaasahang pagkakataon, mga kapatid. Hindi ko po napabilib ng gusto siguro yung may-ari dito, no? Hindi ko siya masyadong napabilib kasi po nung ipinadala ko na yung 3 injectors na defective after na test ko na kay Central, no? Yung 3 injectors na yon, pinadala ko sa kanila, kinuha ng driver niya at makalipas ang ilang linggo na naman ay bumalik sa akin yung driver niya at may dala na pong mga bagong injectors. Ito pong box na to ay yung pinanggalingan naman nung binili na natin na bagong injector, yung ngayon, yung present. Pero yung mga bagong injectors na binili nung may-ari, bumili po siya sa China. Ito, isa, no? Bagong-bago po, tignan nyo. 3 po yung binili niya sa online. Hindi ko na lang sasabihin kung anong online store yon ng mga injectors na made in China. Ayan, hindi pala bumili sa China. Bumili sa online na made in China yung mga injectors. Yan. Tignan nyo, puro bago po ito. Oh. Ito po ay hindi napakinabangan. Hindi po ito gumana. Tandaan nyo po mga kapatid, itong mga Ford na yan, napakaselan po nito. Kahit nga po bumili ka ng surplus na original na Ford, minsan hindi mo pa mapagana. At kung gumana man, hindi siya nagwo-work ng maximum na trabaho niya dahil ito po ay may mga code. Yan, tignan nyo yung mga code po na yan. So yung mga code po na yan ay ini-encode pa natin doon mismo sa computer nitong Ford Ranger na ito. Kaya itong binili niya na ang pagkakaalam ko, tinignan ko to sa presyo, ay 12,000 po ang isa nito. So 1, 2, 3, 36,000 po yan. Hindi po ito napakinabangan. Okay, so tumawag ulit sa akin ang may-ari nito at tinanong bakit ganon. Sinabi ko naman, sir, huwag kayong bibili ng China eh. Sabi daw kasi nung driver niya, okay naman daw yun, yung driver mechanic siguro, kaya nasayang to. Ngayon, yung 3 na pinadala ko sa kanila, siguro kulang talaga yung tiwala sa atin, ipinatesting pa nung driver sa ibang calibration center. Ipinatest pa yon. 2 doon ang pwede sanang ma-revealed at yung isa talagang wala na, hindi na maayos. Ang nangyari, lahat ng 3 na yon, nasira pa po yun. Kaya sa halip na magre-rebuild na lang ng medyo mas murang halaga, ay napunta na po yung may-ari nito sa pagbili ng mga bagong injectors. At ito nga po, yung mga box ng mga bagong injectors. At ayan po, nakakabit na yung mga bagong injectors na yan. Yan, yung may mga kulay dilaw. Pagkakabit po namin ng mga injectors na yan, mga kapatid. No? Isang start lang, 1 click talaga, umandar na po itong Ford Ranger po na ito. Ngayon, ano po ang lesson doon? Hindi naman po ako magsasabi na ito yung dapat palitan, lalong-lalo na sa injectors, kung hindi yan dumaan doon sa talagang authority na mag-test niyan. Hindi po lahat ng mga calibration center ay kayang i-test itong mga electronic injectors po na ito. Kaya po kung halimbawa nakapagpa-test na ako kay Central at sinabi ni Central po revealed na yan, talagang dapat ipa-revealed. Ngayon, kung halimbawa sinabi ni Central na hindi na ito pwede, yun nga po yung bibili ng bago. Ngayon, ito pa ang nangyari dito. Ang gusto ng may-ari, bumili sa Ford ng bago. Di syempre, mahal. At hindi papayag si Ford na ipakabit mo sa iba. Dapat doon sa kanila. May labor na naman yun. Kasi walang warranty pag pinakabit mo sa labas. So, tinawagan ulit ako ng may-ari. Sabi ko, sir, decision mo yan. Kung ipapakabit mo sa Ford, pwede mo namang i-pull out dito yung unit, ipakabit mo doon, okay lang po yun. Tapos, hindi siya pumayag din. Kaya ang naging desisyon niya, kay Central na lang din po bumili ng mga bagong injectors at ang usapan nga lang kay Central, dapat bago ang iyong fuel filter. Dapat brand new at original. Kasi kung hindi papalitan ng original na fuel filter, maboboid po yung warranty nung 3 bagong injectors.
Kay Central po, hindi lang sila nagre-rebuild, hindi lang sila nagka-calibrate, pati po yung mga bagong injectors, pwede po kayong bumili sa kanila. Ang kabutihan lang po kay Central, dahil ina-accredit naman nila yung trabaho namin, bumili kayo kay Central ng mga bagong injectors at kami magkakabit, wala pong problema yon. Malaki pong tiwala sa amin ni Central. Ang problema, yung may-ari nito, nagkulang yung tiwala sa amin, kaya medyo dumami yung gastos. Biro mo, 36,000, nawala ng kwenta, no? Itong tatlong injectors na to, bibili rin po pala tayo ng bago. Kaya lang, ang nakakapanghinayang doon, kung magre-rebuild lang sana doon sa dalawa, maliit lang ang gastos niya. Kasi yung isa naman ay okay pa. Baka ang bibilin lang talaga yung isang piraso na hindi na po talaga kayang i-rebuild. So yung dalawa, mari-rebuild pa po ito. Ngayon, magkano ang halaga ng isang bagong injectors? Ito pong nakikita nyo na Continental. Basta ito pong tatlo na to, ay umaatikabong 75,000 pesos po ito. Kasama na yung taxes doon. So kayo na po ang mag-divide kung magkano ang injectors po na bago. Okay mga kapatid, hindi pwede na sa mga ganitong klaseng pyesa, yung bibili kayo sa online or kung bibili kayo ng surplus, dapat ipapacheck nyo pa rin sa authorized na mag-test niyan, no? Kung talagang gagana yan sa inyong mga sasakyan. Or else, magkakapatong-patong ang gastos nyo, sayang talaga yung pera. Ito, kung talagang ito lang, ay bumili na siya ng brand new na injectors. Noon pa lang, baka hindi na po inabot ng 2026 po sa amin. Ito pong Ford Ranger na ito. Okay, i-start ko na po ito para po malaman nyo na ito pong unit na to ay working na po siya. Start natin. Ayan mga kapatid, wala na kayong maririnig na ingay, wala kayong maririnig na lagapak. Pero ito, nung dinala sa amin, talagang katok po ang makina nito. At ang usok, wala kayong makikitang usok dito. Dahil unang-una, ito po ay bagong overhaul at lahat ng kanyang mga injectors ay pasado, walang problema. Kaya po, ito ay makakabalik na ng Cebu. Tandaan nyo po, itong unit na to ay galing pa po ng Cebu. Sir Mark, itsura mo pa lang, hindi ka mapagkakamalang pulis, Sir Mark, kasi mukha kang artista. Ligo lang, ligo lang. Okay. Ito yung lumamong ano tawag ba dito? Sedimento. Sedimentor. Ito yung lumang sedimentor. Ngayon, nasiraan ka, nagpalit ka ng bago. Bakit? Ba't mo pinatanggal ulit itong bago? Ano bang naging problema nitong bago? Parang pumupuyok siya eh. Pumupuyok pa rin, parang hindi niya... Compared sa original, parang pumupuyok yung replacement eh. Oo, tapos ito yung bigla ka nalang mamamatayan eh. Tama. Diba? Pero hindi to original talaga, no? Malayo sa itsura ng original. Replacement to. Ngayon, may naalala ka, kaya ka bumalik eh. May nabanggit yata ako sa'yo nun. Ano ba yung sinabi ko sa'yo nun? Yung nabanggit sa akin ni Kuya Rans na yung lumang fuel pump, pwede natin i-upgrade sa mas bagong modelo. Sa modelo na. O, modelo Yung Pan-D-Max, no? Pan-D-Max. Sabi ko, yung itong sedimentor na to, kasi 2 piraso pa kasi ito eh. Nakahiwalay pa. Nakahiwalay pa yung filter niya. Ayan, no? Sedimentor, water fuel separator. Water separator, pag na merong tubig yung tangke mo, dito muna pupunta sa baba. Kaya meron niyang dito eh. Ayan, no? Meron niyang wire dito para iilaw ngayon yung dun sa gauge mo yung may ilaw doon, no? Yung parang tubig, no? Okay. Tubig. So yun yung trabaho nito. Ang laki-laki. Pwede naman palang ito kasama tong filter ay pagsamahin na lang sa isa, modelo na. O ito na yun mga kapatid. Tapon muna natin yan dyan ha. Okay. Ito na ngayon mga kapatid, tingnan nyo. Modelo na po. Ito po ay nakakabit sa anong sasakyan, Kuya Mark? 2017. D-Max. Oo, anong modelo? Ano siya eh, same siya ng MU-X tsaka D-Max eh. Oo, D-Max na 2017. Above. Above. So. Ngayon, nandito na rin yung filter nito, nasa loob nito. Tapos, ito na rin yung kanyang sedimentor, yung water separator. Kaya ganyan siyang kalaki. Ngayon, yung pinaka-pump niya na meron doon, ito kasi pump to eh, yan oh. Pump yan oh. Hindi na po ganyan, ito na yung pinaka-pump niya. Ayan oh. Oh. Okay, so modelo na to. Tapos lumuwag pa rito.
mas malaki ngayon yung pagpepiestahan ng mga daga dito. Kasi ito yung gustong puntahan ng mga daga Yung wire. Kuya Mark Yeah. Sa dami ng mga ginawa kong ganito, yung mga wire doon, no? Ang pinupuntirya ng mga mababait So ngayon, maluwag-luwag pala yung lugar nila dito, no? Tapos yung sinasabi mo kanina, itong yung hingahan nung transmission natin, ito, Nabalik. nakasabit pa rin siya dito. Ngayon, Kuya Mark, natapunan lang to, okay lang naman yan. Start mo na. Start mo nga, Christian. Tingnan natin kung one click. So modelo na yung yung fuel pump. Feed pump po yan, feed pump. Kasi ang talagang pinaka-fuel pump natin, yung injection pump. Ayun na. One click na. Okay na, one click na. So hindi na ngayon dadami ang gastos mo. Kapag ka magpapalit ka ng filter, isa na lang yun. Isa Hindi na. na katulad yun, ang dami mo pang binibili. Dalawa. O tsaka medyo madaling i-DIY yan, hindi katulad nito. Ang dami Mahirap. mo pang kinakalas. Ito madaling i-DIY yan. So yun, ginawa na rin natin ang bracket yan. Kaya magandang maganda yung pagkaka-mount po ng ating feed pump. Saka ba ngayon? Ha? Saka yan? Galing ang Bacolod, no? Bacolod po. O batiin mo naman yung kaibigan kong general doon. Si Sir, dating PD dito. Dating PD, PD sa Cavite, tapos happy dito sa Antipolo. Si... General Nakalimutan kayo. Tabuara. Tabuara. General Primitivo Tabuara. Yung may business siya doon malapit sa kampo. Ayan. Nagkita kayo doon, di ba? Isa or dalawang beses. Ayun, Sergio, no? Gwapong-gwapo to, Ayan. Kaya palaging kasama yung misis, Ayun, no? Okay, Kuya Mark, ilalabas ko lang tong sasakyan to, Ford, Explorer, para makalabas ka na rin. At ito yung mga pinaglumaan mo. At sige, babalik natin doon sa likod. Sige. Okay, Thank you. mga kapatid. Kasi yung meron akong cleaner ng Injector. injector. Oo. Naglagay ako dun sa Naku, Pero lalong nakakasira yun. tinignan ko yung instruction, tinignan ko kung kaya kong gawin. Ngayon, as per instruction, ginawa ko. Tap muna, natangke, dinagay ko, tapos pinurdan ko. Oo. Pero ginawa ko lang yan, isang beses lang. Isang beses lang po. Hindi ko na inulit. Hindi nyo na inulit. Kaya lang sir, may fuel knock no, lakas no. Oo, Naririnig natin kanina no. nagkaroon ng fuel na. Yung wala pong kaingay-ingay yun, nasa kabila nyo, maandar Ganyan ang makina nung... tahimik no po. Kanina kasi iniscan ko yung ito yung Fortuner ni sir. Kapag nire-revolution mo, nawawala yung ingay. Pero pag nag-minor ka, talaga maririnig mo yung knock Malamang may yung sabi ko nga po sa inyo, injector 2 no. Yung nakita ko dun sa scanner, hindi maganda yung kanyang injection feedback. Baka yun din yung umiingay. Kapag ito ipinatest po kay Central Diesel, baka yung injector number 2 na yun ang may problema. Kaya yun pipinturahan ko. Pag halimbawa, dinala nyo rito para ipatesting na po yung injectors, yung injector number 2 na yan, lalagyan natin ng pintura para malaman natin kung yun talaga ang may problema. Ngayon, ano ba yung langis na nilalagay mo? Ayan po, yung ENI po natin, no? 5W30, fully synthetic po yan. Pwede sa diesel, pwede sa gasoline engine, no? Ajip po yan. Yan yung aso na 6 ang paa. Kaya po mabilis tumakbo. Mga kapatid, medyo puno po tayo dito, pero ito po, karamihan po dyan ay mga tapos na. Ayan po, yung nasa parking natin. Ang aking pong masasabi lang po sa inyo, yung mga injectors po na yan, sa amin pa lang, chinecheck na namin, alam namin kung talagang may problema. Pero para makasigurado po talaga tayo, pinapadala natin yan po sa central. Kasi yun ay simulation ng pagtetesting doon. Yung mismong program ng sasakyan mo, nilalagay nila doon sa computer nila. Kaya lahat ng mga datas, lahat ng mga numbers na lalabas doon sa computers, kapag hindi siya nagmatch doon sa data na dapat sana ay nakaprogram doon sa inyong engine, doon sa inyong computer, talagang masasabing bagsak po ang inyong mga injectors. Kaya dapat maniniwala po kayo. Katulad po nung Ranger na yan, bagsak po talaga yung 3 injectors niyan. Kaya lang, hindi ka agad naniwala yung may-ari sa atin. Kung naniwala man siya, kaso ang problema, hindi siya naniwala doon sa sinabi kong wag bibili sa online ng mga ganyang klaseng mga pyesa, bubili po siya. Kaya nasayang po yung 3 injectors. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Sana po huwag kayong magsasawa. At kung pwede po sana, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, paki-subscribe na po at pindot na rin po yung notification bell. Paki-likes, paki-share po ang aking mga vlogs. Magandang hapon po sa inyong lahat.